Ang palabas. Masayang naghihintay ang mga tao ng palabas. Bagamat halos kulang na sa 1 oras na sila naghihintay at hindi pa nagsisimula ito. Hanggang sa may lalaking umagaw ng kanilang atensyon. Ang lalaki ay umupo sa upuan ni Don Primitivo na isang pilosopo. Ano mang sabihin ni Don Primitivo ay walang saysay dahil hindi raw siya makatayo. Maging ang tagabantay ay walang nagawa. Kaya sila ang pinanood ng mga taong naiinip sa kakahintay ng pagtanghal. Sa wakas at dumating na ang hinihintay, ang Kapitan General. Sinimulan na ang palabas. Naroon din si Pipay. Binilhan siya ng tiket ni Makaraig upang hikayatin na manood si Don Custodio. Bagamat ayon naman niya manood, ay wala siyang nagawa dahil sinulatan siya ni Pipay na husgahan ang pagtatanghal. Makahulugan ang tinginan ni na Pipay at Makaraig. Sinabi ni Sandoval na sang-ayon ang desisyon ng kataas-taasan lupon ukol sa paaralan na sinang-ayunan naman ng mga kasamahan. Masaya silang lahat maliban kay Isagani na lumilipad ang isipan dahil nakita niya si Polita at Juanito Pelaez na nag-uusap. Ramdam ni Polita ang pinagbugho ng kasintahan. Alam niya ang kahulugan ng kanilang tinginan. Makikita sa mata ni Polita ang paghingi ng kapatawaran dahil hindi niya natupad ang usapan nila ni Isagani na magkikita at magkakasama sila sa palabas. Bumukas ang tabi ng tanghalan. Tumambad sa harap ng mga manonood ang pangkat ng kababaihan na pulang-pula ang pisngi. Sinundan ito ng pag-awit ng Gertrude na laging sumusalyap ng makahulugan sa kapitan. Pinauna ito ni Don Custodio na hindi magandang asal. Si Juanito Pelaez naman ay naging tagapagsali ni Polita sa wikang Pranses na sa totoo lang ay hindi siya bihasa. Hangang-hanga naman si Doña Victorina sa mga kilos ni Juanito. Sa kabilang panig naman ay si Makaraig na nagsilbing tagasali ni na Sandoval. Samantalang hindi naman ito pinapansin ni Sandoval dahil inaabangan niya ang pagsayaw ng kankan. Sa pag-awit ni Sir Paulet, hindi naiwasan ni Padre Irene na mapatayo at napasigaw habang pumalakpak. Nakilala siya ni Tadeo bagamat nakabalat kayo ito. Biglang napaubo ng matindi si Juanito Pelaez at isa sa mga manonood ang sumigaw na, "Palabasin ang may sakit na TB! Nakaka-istorbo siya sa palabas!" Galit na ipinabaling ni Juanito ang kanyang tingin sa taong sumigaw na nakilala niyang si Don Custodio. Natakot siya kaya ibinaling na lang ang atensyon kay Polita at Doña Victorina. "Buti na lang nakasama ko kayo, kung hindi mapapaaway ako," ang pasulot niyang sambit. Lalong napahanga si Doña Victorina. Sa kalgitnaan ng palabas ay lumabas si Benzaib dahil wala naman daw kabuluhan ang palabas. Usap-usapan naman ang hindi panonood ni Simon. Lumapit si Tadeo kay Don Custodio upang kausapin ito at magkaroon ng pagkakataon na makausap ni Makaraig si Pepay. Malungkot na lumapit ang mga kasamahan ni Makaraig dala ang sulat buhat kay Pepay. Ang nilalaman ng sulat ay ang pasya ni Don Custodio ukol sa problema ng mga kaibigan ni Pepay. At ukol sa desisyon ni Don Custodio, ang Akademya ng Wikang Kastila ay mapapasailalim ng pamamahala ng mga Dominikano ng Universidad ng Santo Tomas. Dahil rito, hindi gaano natuwa si Makaraig. Pagkatapos niyang itong basahin, nagsabi si Makaraig ng mga bagay na dapat nilang gawin. Kailangan nilang maging kalahok sa pamamahala ng akademya at kailangan nilang makakuha o makahanap ng pondo. Ano ba yan? Ang gulo. Tanungin ko nga si Rogelio.